So dati kasi ito, pagsaksak mo pa lang, lumalabas na yung E4, yung error niya. Subukan natin magpindot. O yan guys, gumagana na siya. Yung timer niya. Yan okay. Okay guys, meron akong gagawin ngayon na Philips rice cooker. Yan. So, ang problema nito guys, may lumalabas ditong error. Okay guys, ipa-plug in natin. So, ito yung makikita natin dito. Yan error niya E4. Kahit ano pindutin natin dito, hindi yan mag-on. Okay, so kasi ang may problema dyan, itong temperature switch. Ito yan, temperature switch. Okay, so papakita ko sa inyo anong klase yung temperature switch. Okay, tanggalin natin muna yung lock nya. Yan. Okay, so ito yung temperature switch. Yan. Ayun. So, para malaman natin ito, kung sira na itong temperature switch, susukatan natin ito ng tester. Okay. So, bubuksan natin dito sa ilalim. Kasi doon papunta yan sa malapit sa power supply. Kasama yung papunta dito. So, tatanggalin natin ito. Pumasok ang wire niyan, papunta dito. Sa power supply, saka itong switch. Okay, so bubuksan natin muna ang ilalim. Okay. So, okay. Okay, so nabuksan ko na guys. So ito yung niya, yung power supply. Then ito yung control switch sa ilalim. Ito yung kulay itim. Ito guys yung kulay itim. Ito yung temperature switch. Okay. So susukatan natin ito kung may resistance. Okay. Okay, so guys, titesterin natin itong temperature switch. Kung may resistance. Ayan guys, 0. Yan okay siya, pero pagka chinik natin yung resistance, wala. So dalawang pwedeng maging sira nito, yung temperature switch o kaya yung wire putol. So yun ang titingnan natin. Okay, tatanggalin ko lang sa ilalim at nandito yan. Bubuksan natin itong ilalim dito. Okay. Okay, so ito guys, nakita na natin yung sira nya. Putol yung isang wire papunta doon sa power supply. Ayan kaya walang continuity, walang tayong na-read na resistance dito sa temperature na ito, temperature switch. So idudugtong na lang natin ito, lalagyan natin ng shrinkable tube. Okay, try natin. Okay guys, ito na yung dinugtong kong wire na konektado doon sa power supply.
okay. So, kakabit na lang natin. At titingnan natin kung okay na siya. Ayan. Babalik ko lang yung insulation. Okay, so naikabit ko na guys yung ayan na, nakakonect na siya. So, tatakpan na lang natin to. Okay. Okay, so guys, naidugtong ko na yung naputol na wire. So, checkin natin sa resistance kung okay na yung resistance. Okay. Ayan. Okay, check natin kung ilan ang resistance. Nasa 1K tayo guys. 1K. Ayan guys. Okay, nasa more than 50k siya or 60k yung resistance nito. Okay, so kakabit ko na guys dito sa loob. So naikabit ko na guys yung wire. Nakakonect na dito sa power supply. Okay, so tatakpan na natin. Okay, so ito na guys, naikabit ko na lahat yung 14 tornilyo. So ngayon, titestingin na natin. Okay, so paplugin natin. So yan na guys, start. So dati kasi ito, pagsaksak mo pa lang, lumalabas na yung E4, yung error niya. Subukan natin magpindot. O yan guys, gumagana na siya. Yung timer niya. Ayan okay. So okay na to guys. At gumagana na siya. So ang naging problema lang nito, yung naputol yung wire doon sa temperature switch. Okay. Okay, so guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana meron kayong kaunting natutunan sa video kong ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga i-upload ko pang video. Okay guys, thank you and God bless. Bye-bye.